Amen, mga kapatid, sa mensahe ng awit na ating napakinggan. At purihin ang Panginoon sa oras na ito at tayo po'y muling nagkasama-sama at niloob ng Panginoon na tayo muli ay magkatipon sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos at welcome kayo sa ating Day 176. Parte na tayo at itutuloy natin ang ating series sa Heroes of Faith at ang ating pag-aaralan ngayon ay si Moises. So ating kukunin ang talatang 24 hanggang 28 ng kabanatang 11 ng aklat ng Hebrews. So bago tayo magsimula ay tayo ay tumungo at tayo manalangin. Maraming Diyos, pinupuri ka namin at maraming salamat sa panibagong araw ng ito na binigay mo sa amin at muli kaming nagkapasalamat at binibigay namin ang aming buhay sa iyong mga kamay. Nawa po ay kaawaan mo kami at
Pagkaloob mo sa amin ng iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin at ang iyong biyaya na nasa sa amin at ito po ay iyong pagyamanin, Panginoon. Maraming salamat sa mga pangangaral na ito na ibinigay mo sa amin at ito'y maging magsilbing pagkain ng aming mga kaluluwa. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon, sa oras na ito at nawa ang salita mo maging gabay namin sa iyong buhay. Ito po ang aming dalangin na papatnubayan mo ang iyong gagamiting lingkod at ganun din ang mga makikinig at manonood ng iyong pangangaral ng iyong salita. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So welcome mga kapatid sa ating day 176. So tayo ay nasa part 10 na. So ngayon pag-aaralan natin si Moises. So buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa chapter na 11 ng Hebrews, sa talatang 24 hanggang 28. So tatapusin natin, no, ating gawin natin makakaya na matapos ang mga talatang ito. So ang pinaka-background ng ating lesson ngayon ay matatagpuan sa Exodus chapter 2 verse 10. At makikita ninyo dito sa kasaysayan ni Moises ay dito ay ipinakita sa atin ang kanyang ginawa at ang kanyang ministeryo nung siya ay tinawag ng Panginoon Diyos. Sabi sa Exodus 2:10, nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya ay itinuring na anak nito. Sinabi niya, inihaon ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya. So ito yung pananalig ni Moises, no? Sa talatang 24 ng ating tatalakay mga talata hanggang sa mga sumusunod ng chapter 11 ng Hebrews, ay ganito ang sinabi ng sumulat. Sabi sa verse 24, sa pananampalataya nang lumaki si Moises, ay tumanggi siyang tawaging anak ng anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa sa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. So dito sa wikang Ingles ay ganito ang binanggit at makikita natin kung ano ang nais na iparating sa atin, no? So Moises grew up and become a man. So he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. So he chose not to enjoy the pleasures of sin that last such a short time. Instead, he chose to suffer with God's people. So he did this because he had faith. He thought it was better to suffer for the Messiah than to have all the treasures of Egypt. So he was waiting for the reward that God would give him. So dito sa buhay ni Moises ay matatagpuan natin bilang mga Kristiyano dito sa sanlibutan na ang ating totoong kayamanan ay matatagpuan sa langit na tahanan ng Diyos at magiging ating tahanan pagdating ng araw. So isinasaalang-alang dito ang mga bagay na ibinibigay ng sanlibutan, yung pinakamakapangyarihan, no? Pinakamayaman, mga kilalang tao sa buong mundo, ilan ang nakarating sa kinaroroonan nila. Ang iba ay sa magitan ng pagiging mapagpakumbaba, no? Merong mga nakaranas niyan, no? At sila ay tinaas ng Diyos. Meron na mga tao nagmamalaki sa kanilang mga sarili at ito ay kakaiba naman ito. Nasa kabilang aspeto ito ng pag-unlad sa buhay. At may mga taong nabuhay ng banayad, no? Ibig sabihin parehas at makadiyos, ano? Kaya sila pinagpala ng Diyos. Ngunit sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoong Jesucristo, ngayong langit na bayan na ating hinihintay, ang mga mapagpakumbabang tao ay aangat sa buhay dito sa lupa, no? Kapag yan ay sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ipinangako niya yan na mga tao, kapag tayo ay natutong magpakumbaba, ay ating mamanahin, no, ang lupang ito. At kapag sinabing mamanahin ay mararanasan natin ang kagandahan ng buhay, no, dito sa lupa. Sapagkat yung mga mapagmataas naman ay ibababa ng Diyos sapagkat sila ay mapagmataas. So ang aklat ng mga Hebreo ay may isang critical na mensahe para sa mga Kristiyano nagmamahal dito sa lupa, no? Kaya tayo ay nagmamahal sa mga bagay tungkol sa langit.
Hindi tayo nagmamahal ng tungkol dito sa lupa. Huwag mawala ang ating walang hanggang gantimpala para sa pansamantalang mga benepisyo dito sa lupa. Kapag tayo namatay, lahat ng mga benepisyo natin at mga pag-aari natin, kayamanan na nasa sa atin, ito ay maililipat sa ating mga mahal sa buhay. Hindi natin ito madadala sa langit. Pero bilang mga Kristiyano, kapag tayo naging anak ng Diyos, ang sabi ng Panginoon ay mag-ipon kayo ng mga kayamanan sa langit. Ang sabi niya. So sa magitan ng mga bagay na yon ay nakakapag-impok tayo ng mga makalangit na mga bagay na pagdating ng araw ay makakatulong sa atin yon upang tayo makarating doon, no? Sapagkat meron tayong pinag-impok doon, no? So tulad ni Moises, siya ay handang magsakripisyo ngayon dito sa lupa nung siya ay nabubuhay pa, no, para sa higit na gantimpala sa darating na panahon. No, binanggit dito sa Ebanghelyo ni Mateo, chapter 6, verse 21, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan ay naroon din ang iyong puso. Ito sinabi ng Panginoon, no, sa kanyang mga alagad, at ganoon din sa mga taong sumusunod sa kanya, no? At maaring ito sinabi niya doon sa mayamang binata. Sa verse 27 ng chapter 11 ng Hebrews, no, sa pananampalataya iniwan niya ang Ehipto. No? Alam naman natin ang kwento ni Moises. Nung siya ay nagkaedad na ng 40 anyos, ay umalis siya sa Ehipto sapagkat nalaman ng mga Ehipsyo ang ginawa niyang pagpatay doon sa kapwa nila, at ganoon din yung kapwa niya Hebreo ay nagtanong sa kanya, pati ba naman kami gusto mong patayin? So ibig sabihin, panahon na para umalis si Moises sa Egypt. Siya ay hindi natakot sa puot ng hari, no? Umalis siya sapagkat nagtitiyagang tulad sa nakikita niya o di nakikita. Sa verse 28, sa pananampalataya, itinatag niya ang Paskwa, no? Ang Passover, at ang pagwiwisik ng dugo upang ang manglilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. Ito yung angel of death kung tawagin, ano? So ngayon, siya ang founder ng pananampalatayang Judaismo, no? Siya ang kinikilalang ama ng pananampalatayang Judaismo. Kung si Abraham ay kinikilalang ama ng pananampalataya sa Diyos, si Moises naman ay kinikilala bilang ama ng pananampalatayang Judaismo, no? Judaism. So dito sa verse 27, Moises left Egypt because he had faith. So yan ang katotohanan diyan. Umalis siya dahil meron siyang pananampalataya. He was not afraid of the king's anger, no? He continued strong as if he could see the God no one can see. Nakita niya, no, na meron talagang Diyos, na lahat ng mga tao ay hindi nakikita ang tungkol sa Diyos. So Moses prepared the Passover and spread the blood on the doorways of the people of Israel so that the angel of death would not kill their firstborn sons, and Moses did this because he had faith. Imposible ang isang tao na gumawa ng makadiyos na bagay kung wala siyang pananampalataya. So yan ang kagandahan ng mga taong naniniwala sa Diyos. Makagagawa ang isang tao ng kakaiba sa ordinaryong tao, lalo tigit mga gawaing kabanalan at gawaing makadiyos kung sapagkat meron siyang pananampalataya, no? Mga bagay na hindi niya nakikita na kanyang sinasampalatayanan. Dito sa Exodus chapter 2 verse 11 hanggang 25, ito yung background, no, ni Moises. Ayon dito, nang binata na si Moises, ano, nung umalis siya sa Egypt, siya ay 40 years old, no? Yan ang unang yugto ng kanyang buhay. Dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita niya ang hirap na tinitiis ng mga ito. Excuse me. Dahil sa mababigat na gawain, ha? At ayon sa kasaysayan, maaring itong mga Israelita ang gumawa ng pyramid, no, sa Egypt. No, yan ang iniisip ng mga taong sabihin nating historian, no, sapagkat ang mga Israelita lamang sa panahon ng kasaysayan ng Ehipto ang pinakamaraming mga taong nabuhay diyan sa Egypt, no? Almost 1 million na mga Israelites. So ginamit ng Pero ang opportunity ito para gamiting workers itong mga Israelites pa. Kaya dito nila maaring ibinabato ang kung sino ang mga gumawa, no? Nagtayo ng mga pyramids na yan. So doon nila binabase sa dami ng mga tao, no? Ang tanong, saan kakukuha ng mga laborers diyan, no? Kaya ang mga Israelita ang maaaring tinuturo nila
na sila ang gumawa, no, sa utos ng hari. So nakita pa niyang sinasaktan ang isang Ehipsyo, ang isang Hebreo. Ito yung kwento. Tumingit-tingin siya sa paligid at nang wala siyang makitang tao ay pinatay niya ang Ehipsyo at tinabunan ito ng buhangin. So nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang dalawang Hebreong nag-aaway. No? Tinanong niya ang may kasalanan at bakit mo sinaktan ang kapwa mo Hebreo? Sa talatang 14, sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at tumatol sa amin? Yan ang tanong ng isang kapwa niya Hebreo. Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo? Tanong nito sa kanya. So natakot si Moises nang marinig niya ito at noon niya nabatid na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo. No? So nakarating ang balita kay Faraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises. Ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Midian. No? So pagdating sa Midian, ay naupo siya sa tabi ng isang balon. No? At dumating naman ang 7 anak na babae ng saserdote doon sa Midian na nangangangalang Jethro o Ruel kung tawagin. Doon upang sumalok ng tubig at painumin ang kawan ng kanilang ama. Ngunit may dumating na mga pastol at itinaboy sila. So nakita ni Moises ang pangyayari, kaya sinakluluhan niya ang mga babae at tinulungang magpainom sa kawan. So maagang nakauwi ang mga babae, kaya tinanong sila ng kanilang amang si Ruel. Si Jethro din ito isang tao yan. Ito ang original na pangalan ni Jethro Ruel Bakit maaga kayo ngayon? Yan ang tanong ng kanyang ama sa kanyang mga anak. Mangyari po, ipinagtanggol kami ng isang Ehipsyo laban sa mga pastol. No? Isinalok niya kami ng tubig at pagkatapos ay pinainom pa niya ang kawan. Sagot nila. Nasaan siya? No? Bakit din ninyo isinama rito at nang makasalo natin sa pagkain? Tanong ng kanyang ama. At ipinatawag nga si Moises. At mula noon, doon na nanirahan si Moises at ipinakasal sa kanya ni Jethro ang anak nitong si Sipora. No? So dumating ang araw na si Sipora ay nanganak ng isang lalaki at sabi ni Moises, ako'y dayuhan sa lupang ito. Kaya tatawagin kong Gersom ang batang ito. No? Yan ang kanyang panganay. Pagkalipas ng mahabang panahon ay namatay ang Faraon na gustong pumatay sa kanya. No? Ngunit dumaraing pa rin ang mga Israelita sa patuloy na pang-aalipin sa kanila ng mga Ehipsyo. No? So narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang ginawa niyang kasunduan kina Abraham, kay Isaac at kay Jacob. So nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag sa kanila. Si Moises ay naging isa sa pinakadakilang pinuno ng Israel at isang propeta at tagapagbigay ng batas o ng kautusan. Ngunit nang siya ay pinanganak, ang kanyang mga kalahi ay alipin sa Ehipto. No? At inuutos ni Paraon, si Paraon ay isang antitype ni Herod the Great. No? Siya ay tipo nung panahon ng ating Panginoon Kristo ay ipinanganak. No? Alam naman natin ang istorya ng ating Panginoon Kristo, di ba? Nagutos si Herodes na patayin lahat ang mga sanggol sa Bethlehem, di ba? At ito naman si Paraon, patayin lahat ang mga sanggol sa buong Ehipto, no? Sa land of Goshen naman, no? At kung yun namang tinutukoy dito sa ebanghelyo, sa 4 na ebanghelyo ay sa Bethlehem lang yun, sapagkat doon ipinanganak ang ating Panginoon Kristo. At dito naman sa Egypt ay doon sa Goshen lang yun, na inutos ng Paraon. At talagang gustong patayin ang lahat ng mga batang lalaki, mga sanggol. So dahil dito ay iniligtas si Moises at ang anak na babae ni Paraon, ng lahat ng mga tao ay pinalaki si Moises sa sariling sambayanan ni Paraon. So yan ang kwento ni Moises, no? Exodus chapter 1 at saka chapter 2. So kailangan ni Moises ng pananampalataya upang talikuran ang kanyang kaaya-aya at komportableng tahanan sa palasyo. Pati na rin ang mga kayamanan ng Egypt, ang kaalaman, karunungan, kasanayan, Ngunit nagawa niya ito sapagkat nakita niya ang panandaliang likas na kayamanan at karangalan. Binansagan si Moises na the Prince of Egypt. Prinsipe siya. Dalawa sila no? Tsaka si Ramesses II. No? Yan yung pumalit na pero doon sa ama. Kaya ito yung pero na nakaharap ni Moises. No? Yung kanyang kapatid. No? Na inampun si Moises at si Ramesses naman, siya ang tunay na anak ng pero. Kaya sabay silang lumaki ni Moises, no? Sa palasyo. At nagkaiba ng landas ito no? Ang istorya ni Moises at saka ni Ramesses, no?
So ngayon, minsan madali tayong malinlang ng mga pansamantalang benepisyo. Si Moises, hindi siya nahumaling sa kayamanan ng Egypt, hindi siya tumingin sa karunungan ng Egypt sapagkat nung panahong iyon, ang Egypt ang siyang pinakakilalang bansa sa ancient world. Nandoon na ang lahat ng kaalaman, no? Yan ang tinatawag na famous university sa ancient world. Kapag ikaw diyan ay nanggaling sa Egypt, ay alam mo lahat, At medisina, sining, history, lahat ay nandiyan. Kaya si Moses ay talagang matalinong tao, Kasi lumaki siya tinuruan siya, Sa lahat ng kaalaman ng Egypt ng Egypt. So katulad ng yaman, kasikatan, bilang prinsipe ng Egypt, katayuan sa buhay at mga nakamit na katanyagan, sa Egypt, ay maraming mga taong nabulag, sa mga naranasan ng tao. Pero si Moises ay hindi niya kailanman niyakap ang mga bagay na iyan. Nakita niya ang kalalagayan ng kanyang mga kalahi. At yun ang naging dahilan kung bakit siya umalis sa Egypt. Pinili niyang tulungan ng kanyang mga kalahi. Tinutulungan tayo ng pananampalatayang hindi natin nakikita na tumingin sa kabila ng sistema ng halaga ng mundo upang makita natin at mapili ang walang hanggang halaga ng kaharian ng Diyos. So pinili ni Moises yung mga bagay na hindi nakikita. Yung pananampalataya ng kanyang mga magulang ay kanyang niyakap, bagamat pinalaki siya sa palasyo. At hindi kinalimutan ni Moises ang kanyang pinanggalingan. Ang tunay na Diyos ng Israel ang kanyang tunay na pinaglingkuran. Si Moises ay isa sa pinakakilalang karakter o individual sa Lumang Tipan. Siya ang pinaka, kumbaga sa number 1 ay number 2, si Moises, kasi number 1 si Abraham Hindi pwedeng, walang sino man pwedeng mag-alis sa pagiging number 1 ni Abraham sapagkat siya ang patriarka. Maaring si Moises ay pumapangalawa kay Abraham. Kaya nga kung si Moises ay binansagang ama ng pananampalatayang Judaismo, si Abraham naman ay binansagang ama ng pananampalataya ng Diyos, sa Diyos. So, yan ang pagkakaiba ni Abraham at saka ni Moises. Si Moises naman ay pinili ng Diyos para palayain ang kanyang bayan mula sa Ehipto. Pinili ng Diyos si Moises para palayain ang mga Israelita sa pagkaalipin sa Ehipto patungo sa kaligtasan sa lupang pangako. Kilala rin si Moises bilang tagapamagitan ng Lumang Tipan at karaniwang tinutukoy bilang tagapagbigay ng kautusan. Panghuli, si Moises ang manunulat ng Pentateuch, yung 5 aklat ng unang mga aklat na ginagamit ng mga Hudyo hanggang sa panahon natin ngayon. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy at saka Numbers. Yan tinatawag na Pentateuch. Yung mga limang aklat na pundasyon ng buong Biblia, na tinatawag na, pag sinabing Tanak, yan buong Old Testament ng mga Hudyo. Biblia yan ng mga Hudyo. Pag sinabing Pentateuch, ay tumutukoy lamang sa 5 sinulat na aklat ni Moises. Yan tinatawag na law, kung tawagin. Ang papel ni Moises sa Lumang Tipan ay isang tipo at anino ng papel na ginampanan ng ating Panginoong Jesucristo sa Bagong Tipan. So dahil dito, ang buhay ni Moises ay karapat-dapat na pag-aralan. Yan, kapag nag-aaral tayo ng Biblia ay hindi natin pwedeng i-miss ang buhay ni Moises sapagkat napakahalaga ng buhay ni Moises sa Lumang Tipan. Siya ang pangalawang pundasyon ng pananampalatayang Hudyo sa Israel. So una nating makikita si Moises sa mga panimulang kabanata ng aklat ng Exodus, first at saka second chapter ng Exodus. Sa unang kabanata ay matututunan natin na pagkatapos na iligtas ng patriarkang si Jose ang kanyang buong pamilya mula sa isang malawak na taggutom at patirahin sila sa lupain ng Goshen sa Egypt, ang mga inapo ni Abraham ay nabuhay ng mapayapa sa loob ng 20 generation. Kaya hanggang sa maupo sa trono ng Ehipto ang isang paraon na hindi nakakilala kay Jose. Exodus chapter 1 verse 8. Inalipin ng paraong ito ang mga Hebreo at ginamit sila bilang mga alipin para sa kanyang malawakang proyekto ng pagtatayo ng mga istruktura. Maaring pyramid yan, ang pyramid ng Egypt. So dahil pinagpala ng Diyos ang mga Hebreo ng mabilis na pagdami sa populasyon, sa loob ng 400 taon, ito ay
ay tumutukoy sa 20 generation. So kapag umabot ng 400 years ang isang lahi, si Jacob yan, si Israel yung pinanggalingan ng lahing yan. Inabot sila ng 1,000,000, maybe 1.1 million na mga Israelita sa loob ng 20 generation. So nagsimulang matakot ang mga Ehipsyo dahil sa dami ng mga Israelita na naninirahan sa kanilang lupain, no? Kaya inuutos ng Paraon ang pagpatay sa lahat ng mga batang lalaki na isisilang ng mga babaeng Hebreo, no? Exodus chapter 1 verse 22. No, sa Exodus chapter 2, makikita natin ang ina ni Moises na si Jochebed na sinubukang iligtas ang kanyang anak na si Moises, no, sa pamamagitan ng paglalagay dito sa isang basket at nagpaanod-anod sa ilog ng Nilo. So dito ay nakita ng anak na babae ni Paraon ang basket at inampun nito si Moises bilang sariling anak at pinalaki sa palasyo mismo ng Paraon. So habang tumatanda si Moises ay nagsimula siyang mahabag sa kanyang mga kababayan, at nang masaksihan niya ang paghagupit ng isang Ehipsyo sa isang aliping Hebreo ay nakialam si Moises at pinatay ang Ehipsyo. Sa isa pang insidente ay tinangka ni Moises na makialam sa away ng dalawang aliping Hebreo, no? Ngunit sinaway siya ng isa sa mga ito at sarkastikong sinabi, papatayin mo rin ba ako gaya ng ginawa mo sa Ehipsyo? No? Natalayan sa chapter 2 verse 14 ng Exodus, no? So napagtanto na alam na ng lahat ng kanyang ginawang krimen, so tumakas si Moises patungo sa lupain ng Midian kung saan muli siyang namagitan sa pagkakataong ito at niligtas niya ang mga anak na babae ni Jethro sa kamay ng ilang bandido, no? So bilang pasasalamat ay binigay ni Jethro ang kanyang anak na si Sipora kay Moises at bilang asawa, at dito na ninirahan si Moises sa Midian sa loob ng humigit kumulang na 40 taon. So dito ginugol ni Moises yung kanyang ikalawang yugto ng kanyang buhay, no? Umalis siya sa Egypt nung siya edad na 40 years old at dumating siya sa lupain ng Midian, sa lupain ni Jethro at saka nila Sipora, at si Moises ay inabot ng 40 taon doon. So nung siya tawagin ng Diyos, siya ay 80 years old na. Nung siya ay kinausap ng Diyos doon sa nagliliyab na puno sa paanan ng Mount Sinai, no? Nagliliyab pero hindi nasusunog, no? Yan ang nakita ni Moises. At narinig niya ang tinig ng Diyos, no? 80 years old na si Moises niyan nung nangyari sa kanya. So ang mga sumusunod na pangunahing pangyayari sa buhay ni Moises ay ang pakikipag-usap sa kanya ng Diyos mula sa isang nagliliyab na puno na hindi nasusunog, no? Exodus chapter 3 verse 4, kung saan siya tinawag ng Diyos bilang tagapagligtas ng kanyang bayan, no? Pagkatapos ng mga pagtatanggi o pagtatanggi at patahasang paghiling sa Diyos na magsugo ng iba, ay sumunod din si Moises sa Diyos, no? Makikita natin yung drama dito. Nais ng Diyos na si Moises ang gumanap ng tungkulin bilang deliverer ng kanyang bayan. Pero alam naman natin ang napakaraming mga dahilan ni Moises, di ba? Alam natin yan, ang dami niyang dahilan. Ang sabi niya, Panginoon, hindi po ako mahusay magsalita. Ako po ay pautal-utal magsalita, no? Hindi po ako mahusay, no? Pero wag nating kalilimutan 'yan. Mamaya babanggitin natin yung sinabi ni Stephen, no, sa Book of Acts. Later on ay pumayag na rin si Moises, no, sa kagustuhan ng Diyos, no? Appointed siya ng Diyos, pinili siya. So nangako ang Diyos na ipapadala kay Moises si Aaron, no? Dahil sa kanyang sinabi na hindi ako marunong magsalita, ano, no? Pero tinuruan si Moises doon sa Egypt, kung paano siya, oratoria, tinuruan siya. Kaya lang dito ay pinapakita ni Moises yung kanyang kababaan, no? Kaya naman 'di ba sinabi sa Biblia na wala na makapapantay sa kababaan ni Moises, no? The most humble person o man who lives on earth, no? Si Moises 'yan. Kapag ang katanungan ay sino ang pinaka-humble na lalaki o tao na nabuhay sa balat ng lupa, si Moises 'yan. No? Kahit na alam ni Moises na matalino siyang tao, marami siyang kasanayan sa buhay, ay hindi, ibinababa pa rin niya ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos, di ba? Alam natin yung kwento diyan. At ang kanyang nakakatandang kapatid na si Aaron ang naging speaker ni Moises, no? Kaya samahan siya sa Ehipto. Alam ng karamihan ang nalalabi sa kwento, no? Pumunta si Moises at ang kanyang kapatid na si Aaron sa Paraon, no? Sa pangalan ng Diyos. At hiniling na payagang umalis ang kanyang bayan para sumamba sa Diyos. So dito, iba ng Paraon ang kausap ni Moises. Ito na yung kanyang nakababatang kapatid, no? Kasi ampon siya. Nakilala siya, no? Ikaw yung si Moises na aking kapatid na inampon ng aking
ng aking ina, no? Maaring ina, no? So nagmatigas ang Paraon at nagpadala ang Diyos ng 10 salot para parusahan ang mga Ehipsyo. At ang huling salot ay ang pagpatay sa lahat ng panganay na lalaki ng mga Ehipsyo. So bago ang huling salot na ito, inutusan ng Diyos si Moises na itatag ang Passover o ang Paskwa bilang pag-aalaala sa pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay sineselebrate ng mga Hudyo sa buong mundo ang Passover, ano? O ang Paskwa. Hindi ito yung Pasko na iniisip ng mga maraming tao, lalo tigit diyan sa Pilipinas, no? Hindi Pasko 'yan, no? Passover 'yan, Paskwa 'yan, ano? Yan para sa mga Hudyo lang, ano? So yan ang alaala nila na sila ay niligtas ng Diyos mula sa pagkaalipin. Pagkatapos ng Exodus, pinangunahan ni Moises ang bayan ng Diyos sa baybayin ng dagat na pula, no? Ito yung Red Sea, kung saan gumawa ang Diyos ng isang himala para iligtas ang mga Israelita sa magitan ng paghati sa dagat. Excuse me. At pagkapatawid sa mga Hebreo sa kabilang pangpang habang nilulunod ang mga kawal ng Ehipto. No? Exodus chapter 14. Dinala ni Moises ang mga tao sa paanan ng bundok ng Sinai kung saan ibinigay ng Diyos ang kautusan at itinatag ang lumang tipan sa pagitan ng Diyos at ng bagong tatag na bansa ng Israel. No? Exodus chapter 19 hanggang chapter 24. So ang natitira sa aklat ng Exodus ay ang buong aklat ng Leviticus ay naganap habang ang mga Israelita ay nagkakampo sa paanan ng bundok ng Sinai. Ibinigay ng Diyos kay Moises ang detalyadong instructions para sa pagtatayo ng tabernakulo, itong tabernakel, ang pagsasaayos at pagdadala nito, at ibinigay din ang detalyadong instructions para sa paggawa ng mga kagamitan sa pagsamba sa Diyos, at detalyadong instructions para sa paggawa ng kasuotan ng saserdote at ng kaba ng tipan na simbolo ng presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan, kung saan isasagawa ng saserdote ang taunang paghahandog sa Diyos. So ibinigay din ng Diyos kay Moises ang malinaw na instructions kung paano sasambahin ng Diyos at ang mga alituntunin sa pagpapanatili sa kalinisan at kabanalan ng mga tao. So itinala sa aklat ng mga bilang, yung Book of Numbers, ang paglalakbay ng mga Israelita mula sa bundok ng Sinai patungo sa gilid ng lupang pangako. Sa gilid lang yan, baka yan nasa parte ng Jordan, nasa gilid So ngunit tumanggi silang sakupin iyon ng mag-ulat ng negatibo ang 10 espiya tungkol sa kawalan ng kakayahan ng Israel na sakupin ang lupain, mga higante yan. At mga anak ni Anak kung tawagin, yung mga higanting Kananeo. Isinumpa ng Diyos ang henerasyong ito ng mga Israelita. Ito ang mga henerasyong mga mareklamador, mga mareklamo, mga taong walang utang na loob sa Diyos, mga taong ginawan mo ng kabutihan pero hindi tinandaan at inalala ang kabutihang ginawa ng Diyos sa kanila. At ito ay hinayaan ng Diyos na mamatay ang mga Israelitang ito sa ilang, sa disyerto, sa kanilang pagsuway at pinaglagalag ng Diyos ang henerasyong ito, yung original na lobas sa Egypt, sa loob ng 40 taon, sa disyerto sa ilang. Diba? Kaya yung pumasok lamang sa Promised Land, ito na yung mga anak ng mga original na lobas sa Egypt. Ito na yung mga anak na ipinanganak sa disyerto, Yan. Yung mga pumasok, yung mga edad na mga 20 pataas, 20, 40, mga batang-bata, mga warrior yan. So lahat ng mga lumabas sa Israel na matatanda na ay nangamatay sila lahat sa disyerto. Hindi sila magandang halimbawa Kaya hinayaan ng Diyos na mamatay sila sa disyerto. Bad influence yan pag pumasok yan sa Promised Land. Hinayaan ng Diyos na makapasok yung mga bata, mga talubata kung tawagin, yung mga 20 to 40 years old, para sila ang pasimulan ng bagong generation. So sa pagkatapos ng aklat ng mga Numbers, ang sumunod na henerasyon ng mga Israelita ay bumalik sa hangganan ng lupang pangako at nakaambang ang kinin ito sa magitan ng pananampalataya sa Diyos sa pangunguna ni Joshua. At ipinakita ni Moises sa aklat ng Deuteronomy habang nagbibigay ng pananalita sa mga tao sa anyo ng sermon. Ating 3 yan 3 sermon yan ni Moises bago siya namatay sa Mount Nebo.
at ipinaalala sa kanila ang kapangyarihan at katapatan ng Diyos. So binasa niyang muli sa kanila sa ikalawang pagkakataon ang aklat ng kautusan, Deuteronomy chapter 5. At inihanda ang henerasyong ito ng mga Israelita para tanggapin ang mga pangako ng Diyos. So pinagbawalan si Moises na pumasok sa lupang pangako dahil sa kanyang kasalanan sa Meriba. Ito, Numbers chapter 20 verses 10 to 13. Ito ang naging kasalanan ni Moises, no? Sa pagtatapos ng aklat ng Deuteronomy, itinala ang kamatayan ni Moises. So bago natin ipagpatuloy itong kwentong ito, ang kasalanan ni Moises ay hindi niya ibinigay yung karangalan na para sa Diyos. Ang sabi lamang ng Diyos sa kanya ay idampi o patong mo yung hampasin mo yung bato at lalabas ang tubig sa Meriba, kasi nagrereklamo na ang mga Israelita na uuhaw na sila eh. So may yung batong sumusunod sa kanila ay ang ating Panginoong Jesucristo yan, At hindi nila nakilala, Yan ang sinasabi ni Apostle Paul yung kanilang batong panulok na kanilang itinakwil, na palaging sumusunod sa kanila. So ang ginawa ni Moises, imbis na hampasin lang yung hampas lang na para ang ginawa ni Moises, pinaghahampas niya, nagalit si Moises minsan bad-tempered din si Moises, siyempre tao yan $1 milyon na hawak na dala-dala mo sa blikat mo, talagang mawawalan ka talaga ng pasensya diyan, Kaya si Moises ay pinaghahampas niya yung bato at sinabi, yan, binigyan ko kayo ng tubig, ang sabi ni Moises sa mga tao. Kaya nung marinig ng Diyos yung sinabi ni Moises, hindi mo binigay yung credit na ako ang nagbigay ng tubig sa mga tao, hindi ikaw. Inutusan kita pero hindi mo ibinigay sa akin yung karangalan. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi ka papasok sa lupang pangako. Hindi ka papasok. Sa pagkatapos ng aklat ng Deuteronomy ay itinala ang kamatayan ni Moises, Deuteronomy chapter 34. So umakyat siya sa bundok ng Nebo ay pinayagang tanawin ang lupang pangako, Ito ay nasa parte ng Jordan, nasa East yan ito hanggang ngayon ay ito ay tourist spot ito. Pinupuntahan ng mga Christian ito para makita nila yung lugar na inakyatan ni Moises, sa parte ng Jordan. At nakita niya, from north to south ang promised land o ang lupain ng Israel. At pinayagan ng Diyos na makita ni Moises ang tanawin ng lupang pangako. So 120 years na si Moises nung siya ay namatay. Kaya 40 years sa Egypt at 40 years sa Midian at inabot siyang 40 years sa desert, sa disyerto. Kaya inabot siya ng 120 years. Kasama si Moises na naglagalag sa disyerto sa loob ng 40 taon nila. Madali na lang sana sila nakarating sa loob kaya lang dahil sa pagrereklamador ng mga Israelita, bulong-bulungan, pagchichismisan nila, nagalit sila sa Diyos, Ang ginawa ng Diyos ay pinaikot-ikot sila sa disyerto sa loob ng 40 taon. Kaya pati si Moises, sila Aaron, pati ang kapatid niya si Miriam, lahat sila ay paikot-ikot sa ilang, At sinabi ng Biblia na sa Deuteronomy chapter 34 verse 7 na hindi nanlabo ang mga mata ni Moises o nagbago man ang kanyang lakas. Biro mo, 120 years ka, umakyat ka pa sa bundok. Di ba? Pag 100 years old ka na, yung yung tuhod mo nangangatog na yan. Hindi ka na makakyat. Kaya si Moises ay hindi nagbago ang kanyang lakas dahil sa pinagkalooban ng Diyos na lakas si Moises at yung kanyang paningin ay hinayaan ng Diyos na makita pa niya, na maging malinaw pa ang kanyang mga mata. So ang Panginoon mismo ang naglibing kay Moises, Huwag nating kalilimutan yan, Deuteronomy chapter 34 verse 5 to 6. At pumalit si Joshua bilang tagapanguna ng mga tao, naging leader si Joshua. Deuteronomy 34:9. Sinabi sa Deuteronomy 34 verse 10 to 12, mula noon ay wala nang lumitaw sa Israel na propetang katulad ni Moises na nakipag-usap ng harap-harapan kay Yahweh. Wala na ring nakagagawa ng mga kababalagang tulad ng ipinagawa sa kanya ni Yahweh sa Ehipto sa harapan ng Faraon at ng mga lingkod nito. Walang ibang nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang kanyang buhay ay isang paglalarawan ng ating Panginoong Hesukristo na ang sentralidad ng pananampalatayang Hudyo, ang kanyang pagpapakita sa pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesukristo at iba pang mga detalye. So ano ang ating matututunan sa buhay ni Moises?
Ang buhay ni Moises ay may 3 yugto na may 40 taon ang bawat isang yugto niyan. Ang unang yugto ay ang kanyang buhay sa palasyo ng Paraon bilang ampon at anak ng babaeng inampon siya ng anak ni Paraon na babae. So tinuruan siya sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya ay naging dakila sa salita at sa gawa. No, binanggit yan ni Stephen sa Acts chapter 7 verse 22. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na si Moises ay sinasabi niya sa Diyos na ako ay hindi mahusay magsalita, pautal-utal ako. No? Pero binanggit ni Stephen na tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo. Alam ni Moises lahat ang karunungan sa Egypt. Naging dakila siya sa salita at sa gawa. Pag sinabing sa salita, yan, oratory yan. No? Pagsasalita sa harapan ng mga tao, no? At sa kanyang mga gawa. So habang nag-umpisang gambalain ang kanyang budi, no, sa kalagayan ng mga Hebreo, yun ang dahilan kung bakit siya umalis no? Pinagpalit niya yung kanyang damdamin, hindi kung ano yung kanyang sitwasyon, no, yung kanyang estado sa bansang Ehipto. Hindi, pinairlan niya yung kanyang damdamin, no? Mahal niya ang kanyang mga kababayan. At yan ang dahilan kung bakit si Moises ay umalis sa Egypt. Gaya ng sinabi ni Esteban sa mga pinuno ng mga Hudyo, akala ni Moises ay mauunawaan ng kanyang mga kababayan na sila'y ililigtas ng Diyos sa magitan niya. Ngunit hindi nila ito nauunawaan. Ano? Acts chapter 7 verse 25. Ganyan ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo noong siya ay dumating dito. Hindi kinilala ng mga Hudyo at hindi nila naunawaan kung ano ang paraan ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ganon din yung pagdating ni Moises ay hindi nila naunawaan yung pagdating na iyon, no? Na isinugo ng Diyos si Moises para maging leader, maging deliverer, no? In the land of Egypt na siyang tipo ng sanlibutan, no? Ng world, ng kasalanan. Kaya ganun din ang ating Panginoon Jesucristo, no? Hindi siya kinilala, no? So mula sa mga insidenteng ito ay matututunan natin na si Moises ay isang lalaki ng aksyon. At isang lalaking mainitan ng ulo at madaling magkamali, no? So pinipili ng Diyos yung mga taong maraming mga bagay na hindi perpekto, Hindi niya pinipili kailanman yan. Pinili niya mga taong mahihina, mga taong maraming mga bagay na ginawa sa buhay na hindi tama, no? Excuse me, yan ang ginawa ng Diyos. Hindi niya pinili ang mga taong matatalino, hindi. Halos lahat mahirap, mga hindi kilala sa lipunan, no? Yan ang pinili ng Diyos. Sinusubukan niyang iligtas ang kanyang makababayan sa kanyang sariling panahon. Inilagay pa nga niya sa kamay No, iniligtas niya yung kanyang kababayan, pinatay niya yung isang Egyptian Makikita ninyo, ibig sabihin diyan ay talagang makikita mo yung leadership ni Moises, sa sandali lang may tumatawag. Okay. So sinubukan niyang iligtas ang kanyang mga kababayan sa kanyang sariling panahon. Pero merong mas mahusay pa ang ipapagawa sa kanya ng Diyos, no? Ang Diyos dapat ang kanyang sundin, hindi ang kanyang sarili, no? Malinaw ang aral sa atin ng Panginoon. Kung minsan talaga magkakamali tayo sapagkat tayo ang nagdesisyon sa ating sarili, hindi kung ano ba ang gusto ng Diyos para sa atin. Dapat tayo maging sensitibo, hindi lamang sa paggawa ng kalooban ng Diyos, kundi maging sa kanyang panahon, no? So gaya ng iba, na napakaraming halimbawa sa Biblia na kung susubukan natin gawin ang kalooban ng Diyos sa ating sariling panahon, ay makagagawa tayo ng mas maraming kaguluhan kaysa sa kalooban ng Diyos kapag pinairal natin yung ating sarili. Imbis na makabuti ay makakasama pa kung minsan. So kinakailangan ni Moises ang panahon para lumago at matutong maging mapagpakumbaba at maamo sa harapan ng Diyos. At dadalihin tayo nito sa susunod na yugto ng buhay ni Moises, sa ikalawang kanyang yugto ng kanyang buhay. Yung susunod na kanyang 40 years sa lupain ng Midian ay sa loob ng panahong ito ay natutunan ni Moises na mabuhay ng simple bilang isang pastol, ng tupa, asawa at ama ng kanyang mga anak. Kinuha ng Diyos ang isang taong mainitin ng ulo at padalos-dalos at inumpisahan ang proseso ng paghubog sa kanya bilang isang perpektong instrumento na kanyang magagamit para sa kanyang kalooban, no? Yan ang ginawa ng Diyos sa kanya. Sige, diyan kita dadalhin. 40 taong kanya sa Midian para mahubog yung pagkatao, no? Na kung sino ka doon sa Egypt,
mababago sa media niyan, no? Ganyan tayo eh, no? Kung minsan kailangan tayong ilipat ng lugar para tayo mabago. Kasi kung nanatili ka sa isang lugar, siyempre, kita mo yung mga tao, 'di ba? Ganyan 'yan eh. Para bagang uhaw ang tao sa kapangyarihan, no? Gusto ng tao na pupurihin ka, no? Kikilalanin ka. Ganyan si Moises eh. Sinasaluduan siya, no? 'Di ba? Oh, sa Midian hindi. Pastol siya ng tupa. Tagapag-alaga ng mga hayop at isang asawa at saka ama ng kanyang mga anak. So tinuruan ng Diyos na maging mapagpakumbaba si Moises, no? 40 taon. So ano ang matututunan natin sa yugtong ito ng kanyang buhay, sa kanyang pangalawang yugto, no? Yung second 40 years niya. Kung ang unang aral ay paghihintay sa panahon ng Diyos, ang ikalawang aral naman ay hindi para maging tamad, no? Yan ang ipinakitang aral sa atin Moises. Doon sa Egypt ay ihahain na sa iyo lahat ang iyong pagkain, hindi mo na yan hahanapin, no? Kakain ka na lang, no? Dadamitan ka, 'di ba? Lahat ibibigay sa iyo. Buhay hari eh, prinsipe ng Egypt eh. Eh dito sa Midian hindi. Kailangang trabahuhin mo, ha? Ang lahat. Magsikap ka sa iyong sarili. So dito ipinapakita ni Moises sa buhay niya na hindi ka dapat maging tamad. Sa iyong buhay kailangan magsikap ka, magtrabaho ka habang naghihintay sa panahon na ikaw ay tatawagin ng Diyos, di ba? So noong panahon yan, nung matatapos na yung 40 years niya sa Midian, habang siya ay nagpapastol ng tupa, dinala niya yung kanyang mga kawan doon sa paanan ng bundok ng Sinai. O nakita niya, nagliliyab yung puno pero hindi nasusunog. Ha? Sabi niya, ano ito? Bakit ganito? Sabi niya, meron ditong parang milagro. Ha? Miracle ito eh. Kaya si Moises, pinuntahan niya eh. Di ba? Doon nagsimulang kausapin siya ng Diyos. So ginugol niya ang yugtong ito ng kanyang pangalawang buhay sa pagpapastol ng mga tupa at pagbibigay ng pangangailangan ng kanyang pamilya. No? So ang mga ito ay mahalagang gawain sa buhay ng isang lalaki o ng buhay ng isang tao dito sa mundo. Masabi natin babae rin at saka mga kalalakihan. Kasi tayong mga kalalakihan o mga tao dito sa mundo, pag isa kang taong tamad, hindi ka aasenso sa buhay. Ha? Kinakailangan magtrabaho tayo. Ha? Hindi pa pwede yung umaasa tayo sa ibang tao. Si Moises hindi siya umasa sa ibang tao. Umalis siya sa Egypt eh. Oh, 'di ba? Oh, doon sa Midian nag-alaga siya ng mga kawan ni Jethro. Oh, 'di ba? Pag ikay nag-alaga ng kawan, meron kang bayad. Oh, 'di ba? Pinagtrabaho ni Moises yung kanyang ginawa. Kaya hindi libre 'yan, no? Kaya sa buhay natin, hindi tayo umaasa sa ibang tao. Kumikilos tayo sa ating sarili, nagtatrabaho tayo. Gumagawa tayo ng sarili nating mga racket kung tawagin. Dapat mabuti, hindi dapat masama. Dapat parehas. Kung minsan tayo mga pastor, halimbawa, kung kinakailangan kuminsan na pumadyak, no, halimbawa sa mga probinsya, walang pagkakakitaan eh. Di ba? Dumiskarte tayo para tayo hindi magutom, di ba? Ang sabi nga ng Panginoon, wala siyang lingkod na naghirap at nagutom. Kailangan marunong tayong dumiskarte sa buhay. So ito ay napakamahalagang gawain, no? Habang maaari tayong magnais ng mga karanasan sa itaas ng bundok, no? 99% ng ating buhay ay ating gugugulin sa ating pagtatrabaho, no? 99% 'yan na ginagawa ng mga ordinaryong tao dito sa mundo, no? Kasama tayo diyan. So dapat tayo mamuhay sa mga lambak. Pag sinabing lambak yan, yung trabaho yan, gawain yan. So, kung paano tayo makisalamuha sa mga tao, di ba? Pag tayo nagtatrabaho, hindi pwedeng hindi tayo makisalamuha sa tao, sa mga iba't ibang klase ng tao. Dito sa Canada, dito sa Toronto, 26 years na ako naninirahan dito. Iba't ibang klase ng mga tao sa buong mundo ang aking nakakausap araw-araw. Iba't ibang klaseng nasyon, iba't ibang klase ng kultura ng tao, iba't ibang klase ng pag-uugali ng tao. Ganyan ang buhay dito. Kaya kung hindi tayo marunong makiharap sa kanila, ay talagang hindi tayo matututong makipag-usap sa kanila. Kung minsan, the way ng pagsasalita natin sa kanila, hindi nila gusto. Yung kanilang pagsasalita sa atin, minsan hindi natin gusto. Yan ang matinding pagsubok sa atin. Kaya nga, kapag yan naranasan natin, alam natin kung saan natin ilalagay ang ating mga sarili. Nasanay na tayo na makipag-usap sa mga tao.
Hindi natin sila pinapatulan, hindi natin sila kinakalaban dahil kultura yan no? Ng tao. May kanya-kanya tayong mga kultura. So laging sa mga tila ordinaryong mga pangyayari sa ating buhay, ay tayo ay sinasanay at inihahanda tayo ng Diyos diyan para sa darating na panahon. Para pag tayo tinawag na ng Panginoon Diyos, ay alam na nating makiharap sa mga iba't ibang klase ng tao sa buong daigdig. Alam na natin yan. Hindi na tayo mahihirapang makisalamuha sa kanila, makipag-usap sa kanila. At hindi tayo natatakot o nahihiyang humarap sa kanila. Di ba? May mga tao nasa mundo, lalo sa Pilipinas, halimbawa, takot humarap sa tao. Hindi tayo pwedeng matakot na humarap sa tao. Tao yan Di ba? Kausapin natin ng maayos yan. Hindi tayo dapat nahihiya na kausapin ang sino pa man. No? Kausapin natin sila ayon sa pagrespeto natin sa kanila. At tayo rirespetuhin din nila tayo ayon sa pagrespeto natin sa kanila. Di ba? Ganyan dapat. Hindi tayo nahihiya, hindi tayo natatakot. Tao yan Hindi naman Diyos yan Di ba? Ang katakutan natin ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ang isa pang bagay na makikita natin kay Moises sa panahon ng kanyang ginugol sa Midian ay tumanggi siya na tawagin siya ng Diyos sa paglilingkod. Tinanggihan niya. No? Nangatwiran siya. Sabi niya, hindi ako mahusay magsalita, Panginoon. No? Pautal-utal ako magsalita, ang sabi niya. No? Ito sasabihin ko sa inyo, mga kapatid. Nung ako ay bata pa, nung ako ay nasa edad na 14 anyos, natatandaan ko yan. Palagi akong tinutokso ng mga kalaro ko dyan sa San Juan, sa Victoria Street, sa Metro Manila. Diyan ako lumaki. Ay, ang tukso nila sa akin, utal-utal. Ganun ang sabi sa akin Natatandaan ko yan. Totoo naman No? Hindi ako diretso magsalita. Maging ang mother ko, sinasabi, na nung maliit ka, ganyan ka, kung magsalita, pautal-utal, patigil-tigil ka, hindi ka diretso magsalita. Si Moises, ay ganun ang kanyang sinabi sa Diyos. Sabi niya, hindi ako mahusay magsalita, pautal-utal ako. Pero ako, habang tumatagal, edad na 14 ngayon, na ako, 53 na ako. Hindi ko alam kung paano ako naging ganito. Paano ako nagsalitang dire-diretso. Hindi ko alam. Siguro dahil na rin sa mga karanasan ko. Sa iba't ibang klaseng mga taong nakausap ko sa Pilipinas. Kung saan-saan lugar ako nakapunta. So, sinanay ko yung sarili kong makipag-usap sa iba't ibang klaseng tao. Hindi ako natakot, hindi ako nahiya. Gusto kong makipagsapalaran. Kaya ang isang bagay na kapag meron tayong kahinaan at kung gusto nating ma-improve yan, ay pwede nating i-improve yan. At later on, ay ma-i-improve natin. Pero kung hindi natin gusto na ma-improve ang ating sarili, hindi tayo lalago. Mananatili tayo doon. Kaya yung ginawa ng Diyos kay Moises, siguro, nagpipilit ka na ayaw mo, sige, bibigay ko sa iyo yung kapatid mong si Aaron. Si Aaron na magiging speaker mo at ikaw ang miracle worker. Di ba? Kaya wala pa rin si Moises, wala pa rin siyang alibay na hindi ka susunod sa akin. Ayan, ano pa ang gusto mong sabihin sa akin? Sabi ng Diyos, binigay ko na yung kapatid mong si Aaron. Ano pa? Ang sabi ni Moises, sige po, Panginoon, susundin ko na ang iyong gusto. So si Moises, isang taong padalos-dalos noong kanyang kabataan, ay naging napakamahiyain ngayong siya ay 80 taong gulang na. Kabaliktaran nung kanyang kabataan, nung siya ay 40 years old. Nung siya ay, di ba? Prinsipe ka ng Ehipto di ba? Hindi ka nahihiya sa mga tao. Ikaw ang nilalapitan, ginagalang ka ng mga tao, di ba? Nung siya nagkaedad na ng 80 years old, dahil sa 40 taong siyang nanirahan sa disyerto, malayo sa mga tao, pamilya lang niya, at ang mga kawan ng tupa lang palagi niyang nakikita araw-araw sa loob ng 40 taon ay naging mahiyain si Moises. Kita ninyo yung pagbabago ni Moises, yung kanyang transformation. Isang taong kilala, at naging isang taong mahiyain. So, nang tawagin ng Diyos bilang kanyang tagapagsalita si Moises, sinabi ni Moises sa Diyos, Panginoon, sa mula't mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita, ang sabi niya. Bagamat nangungusap ka na sa akin, hanggang ngayon, pautal-utal pa rin akong magsalita, sabi niya. Exodus chapter 4 verse 10.
So may ilang komentarista ng Biblia na naniniwala na maaari ngang may problema si Moises sa pagsasalita. No? Yan ang sinasabi. No? Maaaring, ngunit iba ang paglalarawan ni Esteban, no? Kay Moises doon sa kanyang aklat sa Acts chapter 7 verse 22. Tinuruan siya sa lahat ng karunungan ng Egypt at siya ay naging dakila sa salita at sa gawa, di ba? So maaaring ayaw lang ni Moises na bumalik sa Ehipto, kaya niya sinabi ito sa Diyos. At muling maranasan yung kanyang pagkabigo doon. Ito isang pangkaraniwang damdamin ng isang tao. Kaya may dalawang bagay na tila hindi isinasalang-alang ni Moises. Una, yung ang malinaw na pagbabago na naganap sa kanyang sarili sa loob ng 40 taon nung siya ay nasa Egypt, at isa pa ay mas mahalaga yung pagbabago na makakasama na niya ang Diyos. No? Pagkatapos ng ikalawang yugto ng kanyang buhay, no? Naging 80 years old na siya. Hindi nabigo si Moises noong una. At hindi dahil sa kanyang pagkadalos-dalos, kundi dahil kumilos siya ng walang konsiderasyon sa Diyos. Yun ang kaibahan ng unang Moises sa loob ng 40 taon niya ng kanyang buhay. Yung ikalawang yugto ng kanyang buhay ay yun nanumbalik sa presensya ng Diyos. No? Naging humble na tao siya. At yun naman kanyang pangatlong yugto ng kanyang buhay ay doon sinubok si Moises. No? Doon ay makikita natin ang Moises na mapagkukumbaba at ang Moises na padalos-dalos. No? Mix yung kanyang personality doon sa ikatlong yugto ng kanyang buhay. No? Nung siya ay magiging from 80 years old to 120 years old. No? Another 40 years ng kanyang tatlong yugto ng kanyang buhay. No? Pinagsama yung kanyang karakter na mahiyain at saka isang pabugso-bugso o padalos-dalos na kalooban. Kaya nga ang aral na ating matututunan dito sa buhay ni Moises ay kung maunawaan natin ang isang malinaw na pagkatawag ng Diyos sa isang tao. Humahakbang tayo sa pananampalataya na nalalaman natin na ang Diyos ay sasama sa atin. Huwag tayong mahihiya o matatakot man, kundi magpakatibay tayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. No? Binanggit ni Pablo yan sa mga taga-Efeso, chapter 6, verse 10. No? Sabi niya, magkaroon kayo ng magpakatibay kayo at sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Sa ikatlong yugto ng buhay ni Moises, at ito na yung pinakapanghuli na, no, sa buhay niya na ang malaking bahagi ay pinaglaanang isulat sa banal na kasulatan, ay ang kanyang papel sa pagkapalaya sa Israel mula sa Ehipto. No? Ilang aral ang ating matututunan sa tatlong yugtong ito ng buhay ni Moises. Una ay kung paano maging epektibong tagapanguna ng mga tao, at may responsibilidad si Moises na mahigit na 1,000,000, no? Hanggang sa 1.1 yan, milyong mga Hebreo. Nang mapagod si Moises, no, iminungkahi ng kanyang biyanan na si Jethro sa kanya na humirang ng mga tapat na tao para ipaubaya sa kanila ang iba sa kanyang mga gawain. Isang aral na dapat nating matutunan ng mga taong may autoridad sa iba. Huwag nating sarilinin ang leadership. No? Kapag maraming mga tao, i-delegate mo ang trabaho mo. No? Katulad ng ginawa ni Moises. Huwag mong aakuin lahat. Anong mangyayari sa iyo? Mababurn out ka. No? Katulad nung nangyari kay Moises. Ano nangyari sa kanya? Nung sinabi ng Diyos na hampasin mo lang yung bato, anong ginawa ni Moises? Na burn out siya. Pinaghampas niya. Doon niya ibinigay lahat yung galit niya sa mga Israelita. Pinaghampas niya yung bato. Yun na kanyang nakapagdistikahan niya no? Naggalit siya sa mga tao at doon niya lahat dinala yung kanyang galit. No? Ano nangyari? Nakalimutan niya yung bilin sa kanya ng Diyos na siya ang nagbigay ng tubig sa mga tao. Kaya dahil sa galit ni Moises, sinabi niya, ako ang nagbigay ng tubig sa inyo. Ayan, magsiinom kayo, ang sabi ni Moises. Naggalit siya Napuno na siya. O, di ba? Kaya makikita din natin dito ang isang lalaki na umasa sa biyaya ng Diyos para gawin ang kanyang gawain. No? Nung sinabi ng Diyos sa kanya, hindi ka papasok sa promised land. Tinanggap ni Moises yan. No? Hindi siya nag-contest dyan. Pagkatapos niyan, patuloy na namagitan si Moises para sa mga tao sa harapan ng Diyos. Hindi siya sumama ang loob sa Diyos nung sinabi ng Diyos sa kanya na hindi ka mapapasok sa promised land. Hindi sumama ang loob ni Moises diyan kung hindi nagpatuloy siya. Alam ni Moises ang pangangailangan niya sa presensya ng Diyos. At hiniling pa niya sa Diyos na ipakita niya sa kanya ang kanyang kaluwalhatian, no?
Bagkus, hinanap pa ni Moises ang Diyos. No? Exodus chapter 33. Ano ang sabi ng Diyos sa kanya? Moises, lalakad ako sa iyong harapan. No? Pero tatakpan ko ang iyong mga mata sapagkat hindi mo pwedeng makita ang aking muka sapagkat ikaw'y mamamatay kung makikita mo ang aking muka. So, hinayaan lamang ng Diyos na makita ni Moises ang kanyang katawan. No? Yan ang sinasabi sa Exodus eh. No? Nung dumaan ang Diyos sa kanyang harapan, tinakpan ng Diyos ang kanyang mata upang hindi makita ni Moises ang mukha ng Diyos. Dahil mamamatay ka pag nakita mo ang mukha ng Diyos. So, alam ni Moises na kung wala ang Diyos, ay walang kabuluhan ang kanilang paglaya sa Ehipto. O ang Diyos ang naging dahilan ng pagiging natatangi ng mga Israelita at kailangan nila ang Diyos hanggang sa panahon natin ngayon. Itinuturo din sa atin ng buhay ni Moises na may mga kasalanan na patuloy na gagambala sa atin sa ating buong buhay. Hindi mawawala yan eh. Gagambalain pa rin tayo ng mga kasalanan na iyan. Katulad na nangyari kay Apostle Paul, meron siya mga tinik sa laman. Yung mga gumagambala sa kanya. Nagpapakita yan para ka magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Diba? Yung mga tinik na yan. Meron tayo niyan. Yan ay tuklasin ninyo sa inyong mga buhay bilang mga Kristiyano. Tuklasin ninyo kung ano yung mga tinik na yan sa laman. No? Hindi ko alam yan kung ano yung mga tinik na sa laman ninyo. No? Tayo lang nakakaalam yan, individual, kung ano yung mga bagay na yan. Ang parehong mainit na temperamento ni Moises ay ang dahilan ng pagkakasadlak niya sa gulo, no? Habang naglalagalag ang mga Israelita sa ilang. Hindi alam ni Moises kung ano, dahil nga inako niya ang 1,000,000 mga Hebreo sa kanyang balikat. No? Imbes na sana nakipag-delegate siya sa kanyang mga piling mga tauhan na mas magaganda pa rin ang mga kaalaman na makakatulong sa kanya. No? Wala siyang ibang hinihingang payo, kundi ang Diyos lamang ang kanyang hinihingang payo. Si Moises ang final word eh. Kaya nagagalit sa kanya mga Israelita dahil parang ang ano ni Moises ay parang diktador siya, no? Excuse me, kung ano ang sinabi niya ay mangyayari. Kaya nagre-rebelde ang mga Israelita kasi nga ang akala nila si Moises ang nagsasabi sa kanila at hindi Diyos. Hindi nila alam nakikipag-usap ang Diyos sa kanya personal. Kaya nung sinabi ni Moises sa kanya, sa mga Israelita kung ano sinabi ng Diyos, nagagalit kay Moises at gusto pang batuhin si Moises, di ba? Kaya nagpadala ang Diyos ng mga ahas para tuklawin yung mga yung mga nagrereklamo, di ba? Kaya nga sabi ni Moises, so sige, bukas. Yung lahat ng mga gustong sumunod sa akin, tsaka kay Joshua, ay pumunta sa akin. At yung mga gustong sumama doon kila Korah, Dathan at tsaka kila Abihu, ay sumunod sa kanila. So nahati ang dalawang grupo. Kaya ang ginawa ng Diyos, nagpabukas ang Diyos ng earthquake doon sa lugar nila, ng mga rebellion, yung mga taong nagrebelde sa Diyos, sila Korah, Dathan at saka si Abihu. Kaya lahat sila nilamon ng lupa. At ang natira lamang yung mga taong sumunod kay Moises, di ba? Hinamon nila si Moises. Ano nangyari? Kung sino yung mga humamon, ay sila ang mga nangumatay, nilamon ng lupa, nagalit ang Diyos sa kanila. Di ba? Kaya nga kahit na anong gustuhin ng mga Israelita, kailangan nilang sundin si Moises. Si Moises ang pinili ng Diyos para maging leader nila. No? Hindi, minsan imbis na sundin, hindi. Gusto pang patayin pa, gusto pang batuhin. Sino magiging leader kapag binato mo ang leader? Di ba? Ganyan din naman sa mga iglesia kung minsan nangyayari yan. Kung minsan tayo mga pastor, mga ministro, tayo minsan ang pinapana di ba? Makapag-sermon ka lamang ng isang bagay na nasaktan ng isang membro, pag-iinitan ka na ng membro. No? Pagsasabihan ka na ng mga masasakit na mga salita na sasabihin, pinipersonal mo raw siya. Di ba? Ganyan Ganyan ang nangyayari sa atin. Naranasan ko yan. Ang sabi ko sa kanila, mga kapatid, hindi ko kayo kilala. Hindi ko kilala ang buhay ninyo. No? Pinapangaral ko lamang ang salita ng Diyos. No? Tayo mga mensahero ng salita ng Diyos. Kaya pag nasasaktan, pag tinatamaan, nagagalit sa pastor, sa ministro. Diba? Huwag tayong madi-discourage kapag tayo naka-encounter ng ganyan. Isipin natin si Moises, pinili ng Diyos. Tayo, pinili din tayo ng Diyos para mangaral ng salita ng Diyos. Diba? Dadanasin natin yan kung ano yung dinanas ni Moises. Dadanasan din natin ngayon sa panahon natin ngayon. Ang tanong, kung tayo ay mag-give up, kung tayo ay mag-quit, sino pa ang papalit sa atin? Yan ang magiging katanungan ngayon. Sino ang papalit sa atin? Diba?
Kailangan magpatuloy tayo, no? Hindi ibig sabihin bang nag-step down ka ay hindi ka na magpapatuloy sa paglilingkod. Hindi 'yun, no? Meron kang gagawin pa, no? Na hindi sa dating iyong ginagawa, no? Kung hindi ka naging epektibo sa isang bagay, pumunta ka sa iba. At baka maging epektibo ka doon sa ibang gagawin mo, di ba? Hindi tayo nag-i-stay sa isang lugar na hindi tayo lalago. Pumunta ka sa ibang lugar, baka doon ka lumago, di ba? Yan ang ibinibigay ng Diyos kay Moises. Inalis siya sa Egypt, dinala sa Midian. At doon si Moises ay nahubog bilang isang mapagpakumbabang tao. No? So gayon man, hindi niya naibigay sa Diyos ang kaluwalhatian nung siya ay nagkasala sa Diyos o sinunod man ang eksaktong utos ng Diyos dahil dito pinagbawalan siya ng Diyos na pumasok sa lupang pangako. Sa parehong paraan, bumibigay din tayo minsan sa ilang mga kasalanan na bumabagabag sa ating mga buhay. Mga kasalanan na dapat nating laging bantayan. No? Ano ba yung kasalanan natin kuminsan? Na palaging humaharang sa ating paningin at tayo nagkakamali. Diba? Minsan dila natin Yan ang numero unang problema natin, yung dila natin. Tsaka yung ating mata. No? Pati yung ating isip. No? Nag-iisip tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. Nagkakasala na tayo niyan. No? Kaya yan ang mga dapat nating bantayan sa ating mga sarili. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga practical na aral na ating matututunan sa buhay ni Moises. Gayunman, kung titignan natin ang buhay ni Moises sa liwanag ng pangkalahatang pananaw ng banal na kasulatan, ay makikita natin ang mas malawak na theological na katotohanan, yung tinatawag na theological truth, na tugma sa kwento ng pagtubos ng ating Panginoong Kristo. No? Sa kabanatang 11 ng mga Hebreo, itong ating series sa Book of Hebrews chapter 11, ay ginamit si Moises ng manunulat ng Hebreo bilang isang halimbawa ng pananampalataya. Kaya pumasok si Moises bilang isa sa mga pangalan ng heroes of faith dito sa chapter 11 ng Hebrews. Matututunan natin sa pamamagitan ng pananampalataya ni Moises at ng mga ilang mga binanggit na tinanggihan ni Moises ang kaluwalhatian ng palasyo ng Paraon. Yun ang tinanggihan niya para makaisa sa kahirapang dinaranas ng kanyang bayan doon sa disyerto. Kita niyo yung pagkakaiba na ginawa ni Moises. Umalis siya. Ang sabi nga daw ng kasabihan, nasa kama ka na, nasa malambot ka ng higaan, nagpunta ka pa doon sa sahig na matigas pag hinigaan. Ganyan si Moises. No? Umalis siya doon sa kama no? Na malambot. At humiga siya doon sa sahig, sa lupa. Diba? Ganyan ang ginawa niya. Sinabi ng manunulat ng Hebreo na itinuturing niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. No? Hebrews chapter 11 verse 26. So ang buhay ni Moises ay buhay ng pananampalataya. At nalalaman natin na hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. No? Hebrews 11:6. So gayon din naman sa magitan ng pananampalataya, ang paningin natin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita. At hindi sa mga bagay na nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. No? 2 Corinthians chapter 4 verse 17 hanggang 18. So gaya ng una na nabanggit, ay alam din naman natin na ang buhay ni Moises ay paglalarawan sa buhay ng ating Panginoong Kristo. Gaya ni Kristo, si Moises ay tagapamagitan ng isang tipan. Ipinaliwanag ng manunulat ng Hebreo ang puntong ito. Hebrews chapter 3, verse 8 to 10. At ginamit din ni Apostol Pablo ang parehong mga puntos sa 2 Corinthians chapter 3 na ang pagkakaiba ay panandalian at may kondisyon ang tipan ni Moises. Samantalang ang tipan ni Kristo ay walang hanggan at walang kondisyon. Gaya ni Kristo, nagkaloob si Moises ng katubusan para sa kanyang bayan, sa magitan ng pagwiwisik ng dugo ng hayop, para sa kapatawaran ng kasalanan. Iniligtas ni Moises ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto at dinala sila sa lupang pangako, ito yung Kanaan. At iniligtas naman ng ating Panginoong Kristo ang kanyang bayan, tayong mga Kristiyano, mula sa pagkaalipin ng kasalanan at sumpa. At dinala sila sa lupang pangako ng buhay na walang hanggan sa isang bagong lupa sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo upang kompletuhin ang kanyang paghahari na kanyang inumpisahan sa kanyang unang pagparito doon sa langit na bayan. Gaya ni Kristo, si Moises ay isang propeta para sa kanyang bayan.
Sinabi ni Moises ang mismong mga salita ng Diyos sa mga Israelita gaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. John chapter 17 verse 8. Hinulaan ni Moises na tatawag ang Panginoon ng isa pang propetang gaya niya mula sa mga tao. No? Deuteronomy chapter 18 verse 15. Ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Messianic prophecy ito eh. No? Deuteronomy chapter 18 verse 15. So itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo at dapat maniwala ang iglesia na ang binabanggit ni Moises ay ang ating Panginoong Jesucristo na kanyang isulat ang mga pananalitang ito, no? John chapter 5 verse 46 at saka Acts chapter 3 verse 22 at saka Acts chapter 7 verse 37. So ang buhay ni Moises ay nagpapakilala sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil dito ay masusulyapan natin kung paano isinakatuparan ng Diyos ang kanyang plano ng pagtubos sa buhay ng mga tapat na tao sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Nagbibigay ito sa atin ng pag-asa na kung paanong iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan at binigyan sila ng kapahingayan o ng rest, no, sa magitan ng mga gawa ni Moises, at bibigyan din naman tayo ng Diyos ng walang hanggang kapahingahan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ngayon at sa buhay na darating. Panghuli, kapansin-pansin na bagamat hindi kailanman nakatuntun si Moises sa lupang pangako sa kanyang panahon sa lupa. No? Physically, hindi nakapasok si Moises sa promised land, no? Sa Kanaan, no? Nung siya ay nabubuhay pa. Pero, huwag natin kalilimutan, binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na makapasok sa lupang pangako pagkatapos ng kanyang kamatayan. Naalala niyo yung yung transfiguration ni Jesus, no? Sa bundok, sa banal na bundok. Sino ang lumitaw doon sa Mount of Transfiguration? Nakita yan nila Peter, nila James, nila John, no? Nagliliwanag ang mukha ng Panginoon. Sino ang nakita nila? Si Moises at saka si Elijah, no? Di ba? Lumitaw si Moises doon sa promised land, doon sa bundok na banal, no? Bundok ng pagbabago, no? Ng transformation, ng transfiguration. Sapagkat si Moises ang kumakatawan sa kautusan, no, ng Diyos, at si Elijah naman ang kumakatawan sa mga propeta. Kaya lumitaw si Moises at saka si Elijah, no? Kita ninyo? Bagamat hindi nakapasok si Moises nung siya ay buhay, ito naman, nung siya ay namatay na, kinuha na siya ng Diyos, pinayagan ng Diyos na siya ay lumitaw doon sa promised land, no? Sa bundok na banal, no? Pinakamataas yan na bundok sa Israel, no? Mount Hermon yan, no? Nasa north ng Israel, nakita ko yan nung ako'y nasa Golan Heights, no? Nakita ko yan, no? Yung bundok na yan, at maraming snow dyan sa taas. At ayon sa mga sa mga theologians, na ang pinakamataas na bundok sa buong Israel yung Mount Hermon, no? At yan ang kanilang pinipili na bundok ng Transfiguration. Diyan nagpakita si Moises at saka si Elijah doon sa bundok na iyon, na aking nakita, no? Marso yan, 2018, no? Sabi ko doon sa Jewish guide namin, sabi ko sa kanya, ano ba yung bundok na yun na may puti sa taas? Mount Hermon yan, sabi niya sa akin. Yan yung pinakamataas na bundok sa buong Israel. Wow, no? So pinayagan ng Diyos na makita ko yung Mount Hermon, di ba? Iba yung pakiramdam ko nung makita ko yung bundok na yan. Sabi ko, naalala ko kagad si Moises at saka si Elijah at saka yung Mount of Transfiguration. Naalala ko kaagad on the spot. Sabi ko, Panginoon, maraming salamat at ipinakita mo sa akin itong Mount Hermon na ito, di ba? So sa mga araw na ito ay nararanasan na ni Moises ang tunay na kapahingahan kay Kristo, na isang araw ay mararanasan din nating lahat ng mga anak ng Diyos, no? Hebrews chapter 4 verse 9. So mga kapatid, diyan ko po tinatapos, no? Medyo 15 minutes tayong overtime. So nawa ay itong mensahe na ito na ating narinig tungkol kay Moises. Kapulutan natin ang aral, yung kung ano yung naging buhay niya, no? Yung padalos-dalos niya, di ba? Mainitan ang ulo niya, pero nabago ito, naging the most humble man na nabuhay dito sa lupa, no? Binago ng Diyos, tinatransform ng Diyos ang buhay niya doon sa ikalawang bahagi ng kanyang buhay, di ba?
Tapos nung tumagal pa si Moises ng 120 years, ay nandoon, up and down ang buhay ni Moises. No? Ganon din tayo. Pero hindi ibig bang sabihin, pag nagkamali tayo, ay hindi na tayo mahal ng Diyos. Hindi, mga kapatid. Pinili ng Diyos ang mga tao dito sa sanlibutan na maraming mga nakaraan, maraming mga pagkakamali sa buhay. Hindi perfect. No? Si Moises ay hindi perfect. Di ba? Ganon din tayo. Ginusto ng Diyos tayo mga tao na hindi perpekto. Ayaw ng Diyos ang perpekto eh. Gusto niya yung maraming mga blemish, maraming mga pagkakamali na nagawa dito sa mundo. No? Yan ang gusto ng Diyos. Kaya pag nabago yan, ay magandang patotoo yan sa mga tao. Diba? Walang pagkakaiba sa kanila eh. Kaya lalapit ng mga tao sa Diyos dahil sa testimony ng mga taong binago ng Diyos ang kanilang buhay. So mga kapatid, maraming salamat sa inyong lahat. No? At bukas, ay ating pag-aaralan ang mga Israelita, no? Para sa ating day 177 at part 11 na natin. At ating tatalakay ng verse 29, no? Mga Israelita naman ang pag-aaral natin in general, no? Hindi isang tao, kundi mga Israelita. Marami tayong mapupulot na mga aral diyan sa mga Israelita, no? Alam naman natin, nabanggit naman natin ang ilan sa kanila, di ba? Pero bukas iisa-isahin natin yung kanilang mga karanasan, di ba? So maraming salamat mga kapatid. Pagpalain tayo ng Diyos saan man kayo naroroon at nawa meron tayong napulot sa oras na ito at magamit nawa natin ito sa ating mga devotions, sa mga pagtuturo natin, no? At karagdagang kaalaman din para sa ating lahat. So pagpalain tayong lahat ng Panginoon saan man kayo naroroon at we'll see you tomorrow. In Jesus' name, God bless and bye.